Nag-brown out tapos magtatanong yung mga kasama mo sa bahay. Ay, walang ilaw? Ay niya. Magtatanong ka na nga lang, mali pa. Ang tamang tanong kasi, walang kuryente? Ay naku, basta naintindihan mo, pwede na yun. Edi pwede ko pala sabihin na nalalaglag yung tubig sa labas. Kinanatuyin nga ubingin. Kapag brownout noong panahon naming 90s, iba-iba ang mga trip namin. Meron nagka-camping sa tapat ng bahay, minsan sa sala, naglalaro ng kandila. Oh, tignan mo to, magic. Oh, magic. Di mo kaya yun, no? Nakikipaglaban sa mga insekto, naghahanap ng mga kailangan kung kailan walang kuryente. At syempre kapag nag-brownout, ang unang ginagawa ng iba sa ating mga Pilipino, Arkin! Tignan mo nga yung sa kapitbahay kung wala din silang ilaw. Sumilip naman ako sa kapitbahay at pagkakita ko sa kabilang bahay, wala din silang kuryente. Lola, meron silang ilaw na nakakabit sa dingding nila. Pero kuryente, wala eh. Bakit Lola? Ano ba yung dahilan kung sakaling sila may kuryente tapos tayo wala? Wala lang. Baka may balat ka lang sa puwet. Kapag nagkakaroon ng brownout, minsan nagkakaroon din ng biglaang camping, di ba? Labasan ng mga pangmalakasang monoblock chair, Labasan din ng mga chichirya at mga pamaypay na hindi ko alam kung nakakatulong ba talaga tong mga to kapag pinapaypayan mo yung sarili mo. kasi habang nagpapaypay ka, napapagod ka, nagbe-burn ng calories yung braso mo at wrist mo. Tapos nararamdaman mo yung pag-init ng muscles mo, tapos lalo kang pagpapawisan. At eto pa, habang tumatagal ang pagpapaypay, mas bumibigat yung pamaypay at mas lalo kang pagpapawisan. Unless, Lola, paypay. kapag walang kuryente, madalas pinapahanap kami ng kandila. Arkin, kumuha ka nga ng kandila dyan. Saan dito? Basta dyan magganap ka ha. Huwag bunganga ang ginagamit. Sorry Lola, may mata ako sa bunganga eh. Hay, saan ba yung mga kandilang yun? Napakadami kasing Tupperware na hindi naman ginagamit. Basag-basag na. Mga ancient Tupperware na ata to eh. Oh, bakit may lampara dito? Si Lola talagang hilig magtago ng mga gamit. Ilang century na ba to? Ayun. Teka, ayun yung kandila. Nakita ko na. Kandila pa ata to ng mga dinosaur ah. Lola, nakita ko na. May kandila na tayo. O ngayon, sindihan mo na. Wala tayong posporo eh. Di tuon sa kalan. Torpe ka talaga. Nung panahon namin kahit hindi kami Sige, magtanong, balik tayo sa panahon niyo Lola para di kami lahat alam magtanong. namin. Ginagawa namin. Kusa lang kami. Hindi kami humihingi ng mga... Eto na, may sindi na yung kandila. Yung kandilang ito yung nagsisilbing bonfire sa camping sa labas ng bahay. Minsan ilaw sa banyo kapag kailangan mong maligo. Kapag ako naliligo tapos ang gamit kong ilaw ay kandila, nai-imagine ko nasa panahon ako ng mga ninuno. Feeling ko habang nagbubuhos ako sa loob ng banyo, may mga tribo sa labas na nagsasayawan at gumagawa ng ritual. Baka mamaya si Lola na yung leader nila o baka mamaya kinidnap si Lola. Paglabas ko ng banyo, syempre fresh na ako. Pero tuwing natatapos akong maligo, pinapapak ako ng mga lamok. Paano pa kapag nag-brown out? Kaya nung bata ako, sobrang dami kong pantal, lalo na sa hita. Para tuloy akong Dalmatian na naging tao. Dati nung bata ako, kamay lang naman ginagamit pang patay sa lamok. Yung sobrang dami mo ng palo sa katawan mo, palo sa leeg, palo sa braso, palo sa legs, palo sa kabilang legs. Akala mo ang daming lamok. Isang lamok lang yan. Hindi mo lang mapatay-patay. Mag-set up na lang ako ng kulambo para hindi kayo makagat ng lamok sa pagtulog.